Testing our unit going to Cebu for Sir Nandi Patindol. So, ito ay fully paid na. Test na lang daw. Shoot! Talagang doon pa dumaan sa... Nasaan kaya ang tama? Nakakagusin pa ba rin? Ayun, nasa may number 4 lang po. Nasa may number 4. So medyo malambot tong hold natin dito. So yun ang target natin. Nasa ilalim. So down tayo na. Ay, nasa ilalim. So adjust tayo. Ilalim. Ayun. So, nag-a-adjust pa lang tayo pero yung target natin na tansan, nag-umpisa na siyang mag-group. Yung tama niya, medyo nasa kaliwa. Group na siya doon. So, test ulit tayo ng isa dito sa ilalim para makita natin yung mismo pinapataka niya. So, kaliwa nga lang siya by siguro 1 group. So, adjust natin ang konti. Okay. Sumobra naman. Sumobra yung adjust natin. So, balik tayo ng 3. Then, change magazine. Testing ulit tayo dito. Ayun. Tamahan natin. So, ang pinakali siya sa atin, nandun siya sa ilalim. Tapos tayo, may aso. Tingnan natin yung target. Batas din yung tansan. Goods. Mukhang malakas talaga to. Hindi ko lang matitira yung nasa dulo kasi may mga halaman. Pero kita naman dito, tinatamaan yung mga tansan sa distance na yan na 50. Okay. Ayun o. Lakas. Hindi mo mamahinain yung unit. So
Ayan yung huli kong pintukan. Tansa na green, nakatago sa may gilid. Nice. Tama pa rin. Pero parang daplis. Pero tama pa din. Ano, tansan yun, naka-side. Ayun, may bakal. Nato ko yung bakal. Ayun, oh. Yun, kita na ngayon yung tansa na green. Butas eh, matugid. Goods. So, good sir yung unit mo. Napakagandang tumama. Explain lang natin kung anong ginawa natin dito. Alright. Unang sipat natin dito. Tapos pumatak yung bala dito. Tapos ang ginawa natin, sinubukan natin siyang i-pihit. I-zero dito. Tapos yung iputok ulit natin, dito siya pumatak. Okay? So, nung magawa ko yon, sabi ko yan, pwede na siguro. Then, nag-test ako dito. Nag-test ako dito. Nangyari, may part na tumatama, may part na hindi. So, mapapansin nyo, may group siya dito. So, nung nagdududa ako, bakit siya ay may ganun tama, ang ginawa ko, nag-adjust ako. Pag-adjust ko, ito yung tinira ko, itong unang butas. Pag-adjust ko, dito siya pumatak. So, pinihit ko ulit, kaliwa. Nung pagpihit ko pa kaliwa, sinubukan ko dito sa tansa na to, na nandito pa siya. Dito siya pumatak. So, nagpihit ako pa kanan ng 3. Bumalik ako pa kanan ng 3. Nung mapihit ko pa kanan, dito ko na siya sinubukan. So, pag ulit ko dito, halos same hole na. So, sabi ko, ayun, nahanap ko na yung pinaka-zero niya. Okay? So, remind ko lang po na ang ginamit ko scope ay 3 to 12 by 44 na nasa sa 7 times lamang yung aking magnification. Hindi ko siya tinodo. Nasa 7 times lang. And then, additional to that, ibig sabihin, hindi ako familiar do sa capability ng scope na yon. Hindi ko pa siya gamay. Pero, nakapagbigay siya sa atin ng ganitong result. Ibig sabihin nun ay maganda rin yung scope bukod sa maganda yung unit. Then, sunod nating sinubukan, nung okay na tayo dito, umulit tayo dito sa tansa na to. Kaya ayan, yung gitna niya, medyo maraming tama. Pagkatapos natin sa tansa na yan, sinubukan natin dito. Mukha namang nasa pool siya kasi wala siya ibang butas. Then, sinubukan din natin dito sa dilaw. Then, napansin natin na ito palang tansa na to nakasilip ng kaunti. Pinutukan natin yan 2 beses. Tapos yung bakal, may bakal yan, nawala. May bakal yan. So yung bakal tinamaan din natin. Tapos siguro nagtalsik. Tapos yung pinakahuli natin, dito uli natin sinubukan. So goods na goods yung unit mo, sir. Sa pagkakakita ko, base dito sa mga result niya, sa ginagawa niyang tama, maganda sir yung unit na makukuha mo. Okay, pati yung scope, kahit siya ay simple, 3 to 12, pero sa ganitong distance, 50 yards, goods na yun, sir.